Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. So ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano po kung paano natin itapon yung pong ating internet doon po sa kabilang bahay or 1 kilometers away, no? Galing po sa inyong main internet provider. Merong mga kaibigan natin dyan na nagre-request, okay? Ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin siya itapon na di na kailangan pa ng mataas pa na UTP cable para lang magkaroon ng internet doon sa palagay natin mga 300 meters away galing sa inyong bahay. So, ano po yung ating gagawin para po ma-extend po yung ating internet, okay? So, hindi po yung piece wifi po ng antena yung ating i-extend ngayon. Kundi yun pong internet provider, internet po ninyo, yun po yung i-extend natin, no? Itatapon natin. Parang point to point, P2P, no? Ito po yung basic lamang, mga kaibigan. So, kung kayo po yung interesado, so makinig lamang po kayo at ibabahagi ko po sa inyo ngayon. So, meron po tayong dalawang antena. Okay, ang gamit ko ngayon is ito muna ang Compass TW73. Ito po. So, sa tingin ko, siguro mga 300 meters away lang yung kaya niya. Di ako sure kung abot ng 1 kilometro o 3 kilometers to na itatapon natin yung internet natin. Halimbawa, dito sa Globe. Ito yung internet provider ko. So, itatapon natin gamit itong antena. Dalawang antena, okay? So, ayan, meron po akong mga video kung paano ho natin i-set up ito pong ating antena. Wala pong natakip kasi magdidemo lamang po tayo, okay? So, kung kayo may katanungan kung paano siya set up, mayroon po akong video. Hanapin nyo lamang po sa akin pong YouTube channel. Tapos, gagamit tayo ng dalawang antena. Itong isa, ito yung main. So, halimbawa, ito yung hindi. Ito yung main, no? Tapos, ito yung internet provider mo. Kung PLDT man, Smart, or kahit anong internet provider, or Globe. So, yan yung natin. Gagamitin nating internet provider na source ng ating internet, okay? So, syempre, pag ilalagay natin to sa pang outdoor po kasi ito mga kaibigan, huwag po nyo ilagay sa loob, no? Itong wire ay, naman po ito, maikli, kasi yan naman po yung free nasa Compass CW73. So gumamit kayo ng mga antena na QTP cable na siguro mga 15 meters. So itataas niyo na walang naka-block dun sa labas ng bahay. Ilagay niyo sa taas ng bubong. Kahit gaano kataas ang gusto niyo, basta makikita niyo yung isang antena. So yung antena na gagamitin ko, na i-demo ko ay ito pong isa. So, kukonek tayo dito. So, ito yung magiging repeater mo. Ito yung sasalo ng internet dun po sa main. Okay po? So, hindi na tayo gagamit man ng UTP cable nito para lang magkaroon ito ng internet. So, yan yung ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-set up. Mas maganda kung yung gagamitin natin is yung directional, yung abot ng 1 kilometer to 3 kilometers away. Hindi ako sure kung ilang kilometro ang abot nito. Hindi ako sure. Basta pwede itong gamitin. So, kung malapit lang naman na bahay, ang yung itatapunan, siguro pwedeng gamitin lang ito. Pwede. Kasi may nagawa po ako na natapon ako ng internet. Siguro mga 150 meters. Okay naman po. Di ba? So, tandaan natin, dapat meron po tayong dalawang antena. Okay? So, kahit anong antena mo. Ayan. Siyempre, yung pang-outdoor, So, dalawa ang gagamitin natin. So, sa main, ito yung kanyang setup. Okay? So, dito sa main, need natin ng kailangan diretso tayo doon sa internet provider. Kailangan natin ng isa pang UTP cable. Wait lang mga kaibigan. Hanap ako ng isang UTP cable. Hanapin ko muna. Okay, sana yun.
Hanapin ko muna yung YouTube cable. Ito pala. Okay, so ito yung gagamitin natin para supply, para i-connect pala dun sa ating ano po. Dito i-connect natin. So gagamit tayo ng isang UTP cable. Depende po sa taas. So again, PoE, ito po yung sa antenna para magkaroon ng power. At saka LAN para sa internet. Ayan. So ilalagay lang natin. Wait lang mga kaibigan ha. So ayan. Nilagay ko na po sa LAN. So make sure na okay yung ano natin or RG45 UTP cable dapat okay siya, okay? Na-crimp ng maayos para walang problema. So ito naman yung ilalagay natin sa ating pong modem, no? So ito po ay prepaid lamang gamit ko. So ilalagay ko siya dito sa likod. So sa PLDT LAN 1, kung ano yung pwede na slot, no, sa likod. So ayan. So from internet provider, pupunta dito yung internet, papasok dito at saka lalabas dito. So siya yung magtatapon. Ang setup nito is access point. Okay? So access point dapat meron siyang password. Access point, okay? Dapat meron siyang password. Tapos kung tatanungin niyo paano natin siya i-set up into access point, meron po akong video sa YouTube channel ko. Andito po sa baba ng video. Pakiklik lamang ng link kung paano siya i-set up into access point na meron pong dapat meron pong password. Okay, so ngayon akin na po siyang i-insert. Oops. I-on po natin yung atin pong power atin pong antenna. So sasaksak natin. Yan, run out. So ayan, meron na po siyang power. So lagay nyo ulit sa bubong pag ganyan. So iharap niyo doon sa isang antena. So huwag po ninyong ilagay sa loob ng bahay. Dapat nagkikita po yung dalawa. Wala pong dapat naka-block. Po. Hindi po siya na-block ng puno, ng building. Dapat dalawa sila ay nagkikita. Okay, so okay na po ito. Ito po yung naka-set up sa access point. Wala pong password ito. Pero dapat lagyan po natin ng password para hindi po makapasok yung mga ibang gustong pumasok sa ating internet. Okay, so pupunta tayo doon sa atin pong pangalawang antena mga kaibigan. So ito, ilalagay mo doon sa 300 meters away, 100 meters away sa bahay ng nobya mo or sino kakilala mo, lagay mo dyan. Lagay mo doon pag ganyan, doon sa bubong, sa taas ng bubong. Okay? So dapat nakikita sila doon sa isang antena mo na nilagay mo direct sa internet provider. Sana'y naintindihan nyo ako mga kaibigan. Ayan po, so walang takip again kasi demo lamang po ito. So nakauna siya, same ang setup dun po sa atin pong main antenna. Okay, so ganyan lang, gagamit kayo ng siguro 15 meters din para po sa inyong antenna na magka-power. Tapos sasaksak natin sa saksakan. Ulit, ito po ay PoE. So, yung LAN natin dyan tayo magko-connect kung gagamitan natin yung UTP cable papuntang computer or sa laptop. Po. So, try natin. Titingnan natin sa halimbawa, okay? Halimbawa lamang na ayos na yung antenna, nasa bubong na. So, nakikita sila doon sa sa main antenna. Actually, malapit lang naman ako. So, syempre, kahit nakahiga po yan, nadidetect po yun yung main, okay? So yan, ilalagay ko lang dito tapos ipapakita ko sa inyo sa laptop yung gagamitin ko kung paano siya kung paano natin siya i-set up into repeater at ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagana, okay? So yan mga kaibigan, so papakita ko sa inyo ngayon. Ipapakita ko sa inyo paano i-configure yun pong pag-setup po ng bridge mode, no, ng ating pong second antenna. Okay po, punta po tayo dito sa network. Ang gamit ko po ay laptop. Pwede po natin gamitin din yung sa ating cellphone, okay? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, meron pong tatlong pangalan ng network, ng Wi-Fi. Ang highly test
network po mga kaibigan, yun po yung internet provider namin, okay? So, ito pong Comfast, ito po yung second antenna na pinakita ko kanina na gagawin nating bridge mode. So, wala pa siyang pangalan, okay? Set up pa natin yan. Itong piso Wi-Fi window, ito po yung main, no? Na nakakonect doon sa highly test network, na nakakonect doon sa modem. Siyempre, i-connect natin si Comfast, itong second antenna sa first antenna na piso Wi-Fi window. Dito tayo papasok sa second antenna, itong Comfast, okay? So, connect lang. Hintayin natin mga kaibigan na mag-connect. So, check natin kung nag-connect nga ba. Ayan po, connected mga kaibigan, okay? So, automatic po na nag-login dun sa kanyang IP address. Pero, check muna natin kung meron pa ba akong internet. And since nagpalit po tayo ng Wi-Fi name or nag-connect po tayo dun sa Comfast, so hindi po available yung internet. Siyempre, hindi pa siya connected dun sa main o dun sa first antenna natin. Okay? So, ang gagawin natin is pupunta tayo dun sa kanyang IP address. Nasa likod lamang po ng antenna mga ibigan. 192.168.10.1. Ayan, may link po tayo dyan sa baba. So, huwag niyong kalimutan yung ating admin, yung password, default password is admin. Okay, so capital letter yun lang yung first letter, A. So, password add or add lang mga kaibigan. So, dito po ay meron po tayong 4 options. Router, bridge, access point, at saka repeater. So, dito natin i-click yung repeater mga kaibigan. Kasi yung AP, ito yung ginagamit natin para sa Wi-Fi window, di ba? Pero ngayon, kasi itatapon lang natin yung internet natin, so repeater po tayo mga kaibigan. Okay, so before that, so dapat ninyong baguhin ang inyong mga mga kaibigan tawag dito, yung ating pong password. Okay? So click lang natin tong repeater mga kaibigan. Ayan po. So 192 same IP address, tapos click lang ng next. Next, tapos scan lamang po mga kaibigan. Click scan. I-highlight ko po para sa inyo. Ayan. Click lang po yan. Scan natin yung ating main antenna. Yun po ang ating first antenna. Atin po yung i-scan. Okay? So, wait lang. Tapos makikita nyo dito, piso Wi-Fi window. So, ito yung antenna natin. Okay? So, click lang itong napakaliit na kung kayo gumagamit ng cellphone, click lang natin dito banda. Okay? So, para automatic maglalagay ho dito. Okay? So, wala pong password yung access point na nilagay ko doon. Pero dapat meron pong password. Okay? Para hindi po papasok automatic yung mga makiki-wifi. So, dapat po siyang may password. So, kasi wala po yung password yung ginamit natin, wala po dito. Okay, next lang. Tapos yung SSID, palitan lang natin ng pangalan. Always check mga kaibigan, yun pong inyong connection. Kung kayo po yung nakakonect pa sa Comfast or baka nasa private na ninyo. So yung SSID, gawin lang nating piso para makita natin mga kaibigan. Piso Wi-Fi. Wait lang. Window. Ayan. Gawin natin 2. Okay? So lagyan ninyo ng, of course, password. Kahit anong lagyan nyo dyan. Lagyan lang natin piso Wi-Fi 2020. Para hindi po tayo mapasok ng mga makiki-Wi-Fi, okay? So click next lang mga kaibigan tapos finish. So ayan, settings is confirming now. Please wait. Kung wala pong ganito, check nyo po yung inyong connection. Baka nagpalit po ng baka lumipat po ito. Kasi may mga instances na ganyan lumilipat dito sa ating private internet. Ayan, napapansin niyo napalitan na po yung pangalan. Naging PC Wi-Fi. Ayan, mali yung spelling. PC Wi-Fi window 2. Okay, so ito yung ating second antenna na nagawa na natin na naging bridge mode na. So ito yung main, yung PC Wi-Fi window. Yun po ay connected na sa internet natin mga ibigan sa Globe modem natin, okay? So PC Wi-Fi window. Kukonek tayo ulit dito mga ibigan sa PC Wi-Fi window. Ito yung second antenna. Okay, so ayan, may password po. Siyempre, ilagay natin yung piso Wi-Fi 2020. Yung password na nilagay ko, piso Wi-Fi
2020. So iba po yung password dito mga kaibigan at iba din po yung sa admin. So dapat palitan din po yung admin. Ayan, hintayin natin na mag-connect. Ayan, verifying and connecting. Ayan, connected na po mga kaibigan. So try natin kung meron na po tayong internet. Kung natapon na ba nung first antenna dun sa second antenna. Ayan, mapapansin ninyo, meron na po siyang internet mga kaibigan. Di ba? Napakasimple lamang po. Napakasimple lamang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung paano siya i-set up into access point, meron po akong video mga kaibigan. So visit my YouTube channel, Highly Commerce yan. Huwag din po ninyo kalimutan na mag-subscribe. Meron din po dito, ayan po. So mapapansin nyo, meron na po tayong internet dahil nakakonect na po na set na po natin ito into bridge. So sa Wi-Fi window po tayo nakakonect. Kanina wala po. Ngayon ay meron na. Kasi nga connected na silang dalawa, wireless na. So lagi nating tatandaan mga kaibigan, kung yung sa main po ninyo ay pinatay ho ninyo yung antenna, na-off po ninyo yung antenna sa main, syempre hindi ito lalabas. Yung second antenna, kahit naka-on po yan, yung second antenna ninyo, hindi po lalabas yung SSID name or yung pangalan ng network. Kasi nga, connected silang dalawa. Diba? So kung yung main, kung source ay hindi naka-off siya, syempre hindi yun mag-a-appear yung bridge second antenna mo. So check mo yan, baka may mga ganyang mga pangyayari na hindi mo alam, na hindi maganda yung UTP cable mo sa main mo, tapos hindi mo makita yung pangalan ng second antenna mo, yan yun, no? Ibig sabihin naka-off po yung main po ninyo. So, ayan mga kaibigan, napakasimple lamang ng ating pag-setup into bridge. So, papakita ko din sa inyo uli kung saan tayo ko-connect. Okay, so yan lang mga kaibigan, at saka okay, bibidyohan ko yung second antenna para sa inyo. So, ito po yung mga kaibigan, second antenna. Dito po ako nag-connect. So, wireless po. Pwede po nating lagyan ito ng UTP cable. Ito po. Diyan ito nyo ilalagay sa LAN kasi nakakonect na po ito sa first antenna natin. Dun po. So, ilagay nyo dito yung UTP cable LAN. Then, lagay nyo din dun sa laptop. Pwede. Pwede ding wireless na lang, no? I-Wi-Fi na lang po ninyo. Magko-connect lang po tayo. Makikita nyo mga kaibigan na. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. Okay, punta tayo sa 192.1.9. Punta tayo sa dito mga kaibigan. So, yung password, huwag nyo kalimutan pala. Kailangan yung baguhin yung default password na admin para hindi kayo mapasok na mandarugas. Okay, so pag nakapasok na po kayo, pag natapos na po ma-setup, pupunta lang po kayo dito sa system. Tapos, change password. So, sa change password, lagay nyo dyan, old password, admin, tapos yung bagong password niyo then apply. Para hindi po kayo mapasok ng mandurugas. So, yan lang po mga kaibigan, napakasimple lamang po ng atin pong pag-setup na kung paano natin itapon yung ating internet doon po sa kabilang baryo, kung abot man ng 1 kilometer o doon sa kabilang bahay. Mas mabuti kung mas maganda kung yung directional na antenna yung gagamitin ninyo, yung aabot ng 1 kilometer, 3 kilometers away. No, ito basic lamang po ito mga kaibigan. So wag po niyo kalimutan na yung dalawang antena ay nagkikita, hindi po sila wala pong block doon sa gitna, may building or may puno, hindi po 'yan magko-connect. Okay? So dapat nagkikita po yung dalawang antena. So kung hindi niya kita, pataasan mo pa yung tubo ng antena mo para magkita yung dalawa. Tapos, huwag din niyo kalimutan mga kaibigan na mag-subscribe at saka mag-like ng ating video at saka pahit na din po ng ating pong notification bell. Again, magandang araw po sa inyo and God bless us all.